All right. So again, once again, good afternoon, good evening, good morning, good day, everybody. So again, welcome to our free webinar, uh, tax for the freelancer or the online professional, mga freelancers ka man, online sellers ka man. Ayan. So I think madaming tanong na ayan about this. So good evening sa lahat. Good morning sa lahat kung nasan man kayo. Meron dito nasa Qatar si Mean, si Joben, good morning, good evening, Brenda, si Shella, si Juvie, si Danilyn, si Michelle, si Tracy, si Lady, si Marites. Ayan, so habol na lang yung iba guys, pero kailangan na tayo mag-start kasi we respect your time. Alright, so thank you for coming and thank you for that rest. Okay, this our speaker, ayan, so na-meet ko siya and she's also a PICPA and an entrepreneur for over 15 years of experience in accounting, taxation, consultancy, and business solution. She is the managing director of Stenopo Accounting Firm, where she leads a team providing comprehensive financial services to a diverse clientele, a certified public accountant, and a holder of a master's in business administration, specializing in financial management. Melissa combines a technical expertise with strategic insights to empower businesses and organizations. Melissa's commitment to excellence and innovation is reflected in her leadership of several ventures, including Estinopo Business Solution Corporation and Estinopo Trading Corporation. Her dynamic career and dedication to lifelong learning make her an inspiring role model in the fields of accounting and businesses. Ayan. So guys, let us all welcome si Ma'am Isa Estinopo. So just ready lang yung mga questions later ha. Sige ma'am, share your screen na po and welcome. Oh, cheer naman tayo guys dyan. Pa-heart tayo yan. Thank you, Ma'am Lani. Ayan, isa rin ako sa mga naging students ni Ma'am Lani dun sa kanyang free webinar. Ayan, nung nakaraang, kasi parang June. pangalawang batch na itong current na ano eh. So sige po, mag-share po ako ng screen ko and um, nakikita po ba ng lahat ang ating screen? Opo, opo, ma'am. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, so, ayan, good evening po sa ating lahat. So, I, again, I want to thank Ma'am Lani for giving me this opportunity na makapag-share din po ako ng knowledge. Kagaya ng ginagawa niya lagi, ano. So, ang ating topic po is actually tax compliance for freelancers and professionals. Pero, sakop na rin po dito if you are an online seller. Basta kasi, mamaya explain ko bakit sakop na rin yun. Pero ang pinaka-title po natin is of course, tax compliance for freelancers and professionals. Kasi po, ang market ni Ma'am Lani po talaga ay yung mga interested na mag-bookkeeping abroad na nasa bahay lang. Okay po? Na nandito lang sa opisina mo, hindi ka na kailangan mag-abroad talaga physically. Ayan, so magandang gabi po sa lahat. So, ayan, so ako po ay may-ari ng Estinopo Accounting Firm. Ang Estinopo Accounting Firm po ay 5 years old pa lang, pero ang aking total accounting profession practice po ay nasa 16 years na ganyan. So, ako po ay nagtrabaho din po ako dati sa private company at saka sa government. And then, nag-decide po ako ng pandemic na mag-open po ng Estinopo Accounting Firm. At ito na nga po, nag-share po ako ng mga knowledge po sa ating mga business owners. And of course, yan, para sa inyo naman po ngayong gabi. So, ang pag-uusapan po natin ay tax compliance. Tama po. So, kapag sinabing tax compliance, meron tayong mga nire-require si government sa atin na i-comply. Ayan. And ito po yung ikino-comply natin kay BIR. So, pwede po nating sakupin ngayong gabi yung mga ibang aspeto ng business like yung mga DTI. Pwede natin yung banggitin. Pero ang pinakamabigat po kasi talaga
na compliance ng isang business owner, ng isang professional, ng isang kumikita na Pilipino ay yung sa BIR. Kasi ito po yung maraming penalties, di ba? Nababalitaan nyo po yan, maraming penalties, maraming nagiging problema, akala nila okay na, hindi pa pala. So alam nyo po, si BIR po talaga, yung pinaka medyo sensitive talaga na government agency pagdating sa pagre-regulate or sa pagkokontrol ng mga businesses at lahat ng mga kumikita na Pilipino. So ano po ba yung taxation? Siyempre, bago po tayo sumunod, ayan, kasi 'di ba tax compliance tayo. So gusto natin maging masunurin tayo sa BIR. So bago tayo sumunod, dapat alam din po natin kung ano ba yung sinusunod natin. Bakit ba tayo nagtatax? Kasi alam niyo po, pag nagbabasa po, pag nakikita niyo po ba yon sa FB, in which maraming sentimiento ang mga netizen, ang mga Pilipino, na bakit ba nagbabayad-bayad pa ng tax, ganyan-ganyan. Ano ba yan? Ayaw na yung magbayad ng tax, ganyan-ganyan. Hindi naman ginagamit sa tama. Di ba ganyan yung mga, although ayoko na sabihin yung specific word na ginagamit ng mga Pilipino, pero kasi negative yun. Pero, di ba, parang nakakalungkot in which hindi mo naman masisisi ang Pilipino na talagang meron din talagang naging issue sa ating gobyerno. Pero ngayon, gusto ko po i-share sa inyo, ano ba itong taxation na to? Bakit ba nagtatax tayo? Ayan, para pag time na kailangan na nating sumunod sa rules ng BIR, alam natin kung bakit tayo gumagawa ng mga ganong filing, registration, yan. So, ano po ba yung taxation? Taxation is the inherent power by which the sovereign, through its lawmaking body, raises revenue to defray the necessary expenses of the government. It's a manner of apportioning the costs of the government among those who, in some measure, are privileged to enjoy its benefits and must bear its burdens. Yan po, pag sinabi pong inherent, ayan, taxation is the inherent power. Pag sinabi po kasing inherent, pag sinearch po natin yan sa dictionary, diba? So, ang ibig sabihin po niyan ay parang natural na siya na ganun. Parang inborn na sa kanya. Kumbaga sa isang tao, natural na kapag ang isang human being ay ipinanganak dito sa mundo, natural na meron tayong mata, meron tayong ilong, meron tayong bibig, di ba? So, ang taxation po, it is an inherent power of the government. Okay po? Ano yung purpose niya? It raises revenue, of course. Nagre-raise po siya ng revenue, kaya nga po Bureau of Internal Revenue po ang tawag po sa ating BIR natin dito sa Pilipinas. Sa US naman po, ayan, IRS naman. Pero yung letter R doon is the same. It's revenue. Kasi po, para saan daw po yung revenue na yan? To defray the necessary expenses of the government. Ang government po ay gumagastos. At saan yan ginagastos? Of course, marami po. Nakikita po natin yan sa paligid natin. Example po, yung mga kalsada na pag nagda-drive tayo or naglalakad tayo, di ba? Kung bakit hindi lubak-lubak, dapat naman talaga, hindi lubak-lubak yung kalsada na, di ba? Hindi tayo naglalakad sa or nagda-drive sa putikan. Kung bakit tayo may kalsada. Ano pa? Kung bakit may mga scholar ng bayan tayo, di ba? Sa public schools po, di ba? Libre po ang pag-aaral ng mga bata. Yan. So, ang mga binabayaran po nating tax ay napupunta po sa mga expenses ng gobyerno. Ano pa? Yung mga government hospital, bakit may mga libreng konsulta, libreng paggamot sa government hospital? Ano pa? Siyempre, yung ano, isa na rin po doon yung bakit mayroon tayong kakayanan na maglakad sa kalsada na alam natin hindi tayo maho-hold up, di ba? Yung peace of mind natin kasi alam natin na mayroong pulis. So pinapasahod din po ng gobyerno ang ating mga pulis, di ba? At iba pa pong mga government officials, government employees at other projects by the government. Yan po ang ginagamit nila para magawa po itong mga proyekto na ito. Isa na rin po doon yung mga ayuda na natanggap natin nung pandemic. Yan po ay pera ng gobyerno. Ibig sabihin yan po ay nanggaling sa taxes. At ang gobyerno po ay nag-a-apportion ng costs, ayan,
So meron po silang ginagamit na sistema. Usually po ang mga gumagawa nito sa government, mga economists po ito. So sila po, expert po sila sa field na yon. So meron po silang rason bakit mayroong mataas na tax, may mababang tax, may exempted, etc. So ganyan po ang taxation. Yan. Then, share ko lang po sa inyo. Ngayon po, dito po sa atin, sa Pilipinas, meron pong iba't ibang klase ng mga income earners in the Philippines. Ito pong nakikita niyo sa screen, this is the classifications of income earners na natural person. Pag sinabi pong natural person, tayo po yon, human beings. Individuals po. Ayan, individuals, tao. Ayan. So tayo po ay may classification. Meron tayong tatlong classification. Number one, earning compensation income through salary or employment. Dito po sa Pilipinas, ang tinuturo po sa atin kadalasan tuwing tayo po ay nag-aaral ng high school, college, di ba? Sasabihin, anak, mag-aral ka mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho pagka-graduate mo. Kasi po tayo mga Pilipino, ayan, so usually trabaho po talaga ang alam natin na income earning activity. So, ito pong number one, sila po ang mga pinapasahod ng kanilang employers. Sila po ay earning compensation income or employees po sila. Dapat po, itong number one, disclaimer lang po, dapat po merong employer-employee relationship. Kasi meron po talagang mga nagtatrabaho under a company, pero hindi talaga sila employed. Ano po, iba po ang classification nila. So, sa number one po, dapat may employer-employee relationship. Number two is the individual professionals, commissions-based earners, business income earners. Kasama na rin po dito ang mga virtual assistants, mga freelancers. Ayan. So sa number 2 po, sama-sama na po yan. Business owners, if you are a sole proprietor. Ayan. So kung ikaw ay professional like lawyer, doctor, yan, accountant na nagpa-practice ng profession, yan, commissions-based earners, yung mga nag-earn ng commission through networking or mga insurance, di ba? Mga insurance agents, kasama po yan lahat sa item number 2. Ibig sabihin, hindi po sila employees. Wala pong employer-employee relationship doon sa kanilang kliyente. Ano po? Sa number 3 po, ang third classification is actually just a mix of 1 and 2. Okay po, kapag po sinabing mixed income earner, ibig sabihin, maliban sa ikaw ay professional or commissions-based earners or freelancer ka, meron ka ring employment on the side. So, dapat po, lagi natin tinitignan sa employment, number 1 is talagang merong employer-employee relationship. Paano nalalaman kung meron yan? Usually, nasa kontrata po yan at usually sila po yung kinakaltasan ng SSS PhilHealth Pag-ibig sa kanilang payslip. Kasi po, ang number 2, hindi yan kinakaltasan dahil may sarili po siyang compliance. Yan. Sasabihin ko po sa inyo kung ano ba yung kaibahan. Yan. Paano ba hinahandle? Sige po, after ko nito dito sa paano hinahandle to, i-share ko naman po yung another type of taxpayer. Sige po, so how income earners handle taxes? Okay po. Punta po tayo sa number 1 at sa number 2. Kasi po, di ba yung number 3, mixed lang naman po yun. So, focus tayo sa 1 and 2. It's either you are an employee, number 1, or you are not an employee, but a professional, a business owner. Ayan, actually kasama na rin mixing. Yan, sige. Pag employee po tayo, ang registration sa employer, yan, ito po yung responsibility Pag po empleyado tayo, may employer-employee relationship, ang registration ng TIN mo, for example, first job mo, kaga-graduate mo lang, kalalabas mo lang sa sa career world mo. Ayan, registration ng TIN mo, employer ang may responsibilidad diyan. Computation ng tax mo, employer ang may responsibilidad. Filing, payment, papunta sa BIR ng mga taxes mo, employer po lahat ang gumagawa niyan. Kinakaltas na lang, di ba? Dadating na lang yung sahod sa'yo, nakakaltas na siya, tapos makikita mo na lang siya sa payslip mo, nakaless na siya doon. Tapos, at the end of the year, bibigyan ka na lang ni employer mo, ni company na pinagtatrabahuhan mo, ng Form 2316 na yon ay tinatrato na rin po
as ITR ng mga employee. Okay po, tinatrato na rin po, minsan mag-loan kayo, tas employee kayo, 2316 is okay na. Ayan, so, kasi po, ang nangyayari, employer po talaga lahat ang may responsibilidad. Kaya ang empleyado, magtatrabaho na lang siya, magta-time in na lang siya, kukumpletuhin na lang niya yung mga dapat niyang gawin, and then, ikakaltas na lang po yun sa kanya. Ay ano naman po kapag hindi ka empleyado? Kung mapapansin nyo, dito po sa white, sa may right side, professionals, business owners, or mixed. Kasama po ang mixed dyan. Ibig sabihin, may mga employee portion din dito. Kung mix ka kasi, di ba, you are an employee and you are also a freelancer or professional. So, ano ang responsibilidad nito? So, alam nyo ba, kapag ikaw ay professional business owners, registration mo ikaw, computation mo ikaw, filing mo ikaw, payment mo ikaw. Ikaw ang may responsibilidad niyan. Kasi nga, wala ka namang employer. Or, in the case of mixed income earners, na empleyado rin naman sila, si employer, kung ano lang yung sinasahod niya dun sa company, yun lang naman ang alam ni employer. Pero yung sideline mo, yung freelancing mo, ikaw pa rin yun. So, ikaw pa rin talaga ang pupunta, magpapakita ng report, magpasubmit ng report kay BIR, magko-compute, etc. And registration. Ayan. So, kaya po, alam niyo po, lagi ko pong dinidiscuss ito kasi marami akong naririnig na example. Kasi 'di ba, example sa Shopee, Lazada, TikTok Shop, kinaltasan na sila 'di ba starting last year. Kinaltasan naman na ako okay na 'yon. Ano naman yun, di ba ire-report naman nila kay BIR yan? Okay na yun. Which is, mali po yun. Dahil, hindi po sila empleyado ni TikTok Shop, ni Shopee at ni Lazada. Sila po ay tinatrato as business owners, online shop owners, online sellers. Ayan. So, kaya, ang gagawin mo, ikaw talaga ang magre-register, magko-compute, magfa-file, at magbabayad. Okay po. So kung kanina po sinabi ko, wala lang po akong slide noon. Ito pong sinabi ko po kanina, yung employees, yung professionals, and the mixed income earners, these are under the individual taxpayers, meaning natural persons. Tayo po, na ipinanganak po ng ating mga nanay, di ba? So tayo po ay may kanya-kanyang TIN. Ayan. Yung TIN po, tandaan po natin, ang ating TIN or taxpayers identification number, or ang tawag po natin mga Pinoy ay TIN number, redundant, pero sanay po kasi tayo sa TIN number. Ayan, so tayo po ay yung TIN natin na yan, lifetime na po yan ha. Ingat po kayo, baka may mga TIN na kayo, tapos apply na naman kayo ng bagong TIN ha. Huwag niyo po, i-make sure niyo po, alalahanin niyo po, nung dati ba, ni-register na ba ako ng dati kong employer? Hindi, yun. So, ang gagawin niyo po is, i-verify niyo po sa BIR, punta lang po kayo sa pinakamalapit na BIR office sa inyo. Pwede po kayo magtanong doon sa guard or sa officer of the day. Yan, gusto niyo pong mag-verify kung meron na ba kayong TIN. Or kung alam niyo meron kayong TIN, tapos hindi niyo alam yung mismong TIN number ninyo, pwede niyo pong i-verify pa rin para malaman niyo kung ano na talaga yung TIN number niyo. Bakit? Kasi po, syempre, nag-earn po tayo ng income. Alam ko po ang lahat po sa atin. Syempre, nabubuhay, kumakain tayo, may mga anak tayo, di ba? May mga pinapaaral tayong kapatid, may mga inuupahan tayo. Syempre, may mga income tayo, di ba? May mga income generating activities. At napakahalaga po na nandyan po yung TIN natin. Okay po? So, meron pa pong isang klase ng taxpayer, wala lang akong slide dito, is yung mga juridical persons or non-individual taxpayers. Okay, taxpayers din po sila pero hindi po sila tao, hindi po sila natural person kagaya natin. Sila pero may identity po sila. Example po niyan ay yung mga corporations. Ayan. Sila po may sarili silang TIN. Ayan. So kung kunyari ikaw ay isang individual, tapos magkakasama kayo ng pamilya mo, for example, nagtayo kayo ng korporasyon, kapag naitayo po ang korporasyon na yan, hindi man po siya human being, hindi man po siya talaga ipinanganak na literal na tao, pero meron po siyang identity or personality at meron siyang sariling TIN number. So parang itatrato na siya na parang anak nyo na rin, gano'n. So yan po ang non-individual
taxpayers. At ang classification po niya, usually po kasi talaga is from business. Yan, parang number 2, yun lang ang classification niya. Magbabari lang po siya if domestic siya or Pinoy corporation or foreign. Ayan. So, sige po. Pakita ko lang po sa inyo yung Certificate of Registration ni BIR. Yan. Ito po yung bago, no? Dati po, ayan, baka may mga nakikita kayo sa friends nyo na ganyan or may bumibili kayo sa mga restaurants or mga groceries, tapos nakapaskil yan sa, ano, sa pader nila kasi required po na naka-display talaga yan. So, yan po yung Certificate of Registration with the BIR. Kulay yellow po, yun yung luma. Parang hanggang 2020 na lang sila nag-produce ng ganito. Then, 2020 rin, nag-produce na po sila ng kulay blue naman. Medyo malabo lang po yung picture ko. Pero, ano siya, light blue. Okay po. So, dito po, balik po ako sa lumang version. Kasi ito, valid pa rin naman po ito. Kasi, hindi na nila ni-renew, di ba? Yan pa rin. Hindi naman po kasi nire-renew ito. Nagkakaroon lang po ng renewal kapag may papalitan ka, like address, ganyan. So, ito po ay Certificate of Registration. Ito po yung nire-register natin kung tayo po ay nasa income classification number 2. Kung tayo ay professional, freelancer, commissions-based earner, or business owner, sole proprietor, tayo po ay mayroong ganito dapat. Or ganito na po siya ngayon, light blue. Okay po? So ito pong light blue na to, itong certificate na to from the BIR, it reflects yung mga anong office ng BIR yung niregisteran mo, yung TIN, branch code, name of taxpayer, name mo, yan, as an individual taxpayer, address mo, then kung ano po yung mga tax types mo, if you are VAT or non-VAT, ganyan. So mamaya i-discuss po natin yan. Then nakalagay din po dyan yung line of business mo, and of course, yung mga approval ng BIR officer and doc-stamp. So kapag po meron na po kayo nito, this is BIR Form 2303. Baka po yung iba sa inyo nga meron na nito eh, no? Alam niyo po ba na once na may hawak na po kayo nito, dito na po tayo papatak. Ano po, sa right side, professional business, tandaan niyo po itong responsibilidad na to. Ikaw yan, registration, computation, filing, payment, ikaw na po yan. Wala ka nang aasahan na employer kasi po ang mga employees po, wala po sila nito. Wala po sila nitong certificate of registration na ito. Meron lang po may mga employees na meron lang po kung mix po sila. Ibig sabihin, dalawa yung racket nila, employment and sideline na business. Dapat po, meron po tayo nito. Ibig sabihin, tayo po ay BIR registered. At ang catch, kapag po meron na tayo nito, yun nga po, meron na po tayo mga imo-monitor na tax filing na hindi po natin dapat isang tabi. Alam niyo po, nalulungkot po ako minsan, marami pong mga nagre-register na mga individual taxpayers na considered as freelancers po sila. Tapos yun po, pag once na nakuha na po nila tong kulay blue na to, wala na po silang gagawin. Di na po nila, hayaan na po nila. Kasi po, it's either wala silang knowledge about dun sa mga na kailangan palang mag-submit nun. Kasi may mga iba po ang excuse nila, wala naman akong, hindi naman nag-ooperate yung business na yan or yung professional activity ko na yan, hindi nag-ooperate yan. So, no need, no, hindi po. So, yun po, bago po tayo mag-register nito, para po sa mga wala pang ganito, bago po tayo mag-register nito, pagplanuhan po ng maigi. Kasi po, marami po ang na-excite. Alam niyo yun, pag naman talagang meron tayong bagong business, di ba, or bago tayong income generating activity, excited tayo na maging legal, excited talaga tayo na gawin lahat ng pero tama po yun. Dapat naman talaga excited tayo, pero dapat meron po tayong tamang pagpaplano kung ano po ba ang mga responsibilidad nito once na makuha na po natin ito. Okay po, so mamaya i-describe ko po sa inyo yung mga responsibilidad na yon. Okay po? So, ayan. So, ito po, kung nakikita niyo po ito, sales invoice. Ayan.
Ito pong sales invoice na ito actually ay lumang picture na po ito, ano. So kapag po tayo ay may ganito na, Certificate of Registration, syempre, kasabay na rin po dyan na dapat meron na rin po tayong, tawag natin dyan resibo, di ba? May resibo ka ba? Nag-i-issue ka ba ng resibo? Ayan, so ang tawag po natin dyan resibo sa Tagalog, pero yun nga, ang resibo is kapag hiram na salita sa English, it's receipt. Pero ngayon po, wala na po tayong receipt. Ano na lang po yun? Supplementary na lang po yun. Ang requirement po na sa atin ni BIR ay invoice. Okay po? For those na business owners na nagbebenta ng goods, sales invoice. Ito po yan, sales invoice. Yan. Kapag naman po services ang binebenta, service invoice. Or nagkaroon po ng kaguluhan dyan last year. Last year po kasi in-implement, April lang po. Kasi po dati, ang mga nagbebenta ng services, naka-OR. Ayan, official receipt dati yan eh. Yan yung batas na nilabas ni BIR last 2012. Yan. OR or official receipt. Last year po, April, tinanggal na po yung official receipt. Although pwede pa rin po tayong gumamit ngayon, pero hindi na po makapangyarihan ng official receipt as proof of income or proof of expenses. Service invoice, di ba last year po medyo magulo nga po yung nangyari. Marami pong nangarag, marami pong nagpalipat from OR to service invoice. Yung iba kasi ang binibigay ni BIR, VAT invoice, non-VAT invoice. Ayan, meron pong ganong confusion last year. Pero ngayon po, generically, sales invoice for goods and service invoice for services. Usually ganyan. Pero valid pa rin po yung VAT and non-VAT invoice ni BIR last year. So yun po, actually magulo siya. Pero ngayon sa experience po namin recently, latter part of 2024 and ngayong 2025, ang ina-approve po ni BIR sa registration ay sales invoice at service invoice. So ano itong sales invoice na to at service invoice na ito? Syempre, ito yung ini-issue natin sa ating mga customers or sa ating mga clients. Nakalagay po dyan, yeah, receive from the client or customer, may date, yan, TIN ng ating customer, and other details, address, yan. Tapos kung ano yung quantity, unit of measurement, like for example, 100 pieces, kunyari, 100 boxes. Tapos kung ano yung articles, unit price and then amount, and then nasa ilalim yung breakdown ng total amount due, and then signature. Kapag po kayo ay nag-issue nito, ibig sabihin, done na po ang sale. Okay po? Done na ang sale. Done na ang services. Done na ang sale of goods. At ito po ay automatically dinedeclare po natin sa BIR forms natin. Ayan. So later po, i-describe ko rin po sa inyo. Meron pa po kung hindi na ibigay na picture dito. Pero kung matatandaan nyo po, yung mga columnar books. Yan. Diyan nalalabas yung bookkeeping. Ayan. Since ang tinuturo po ni Ma'am Lani is bookkeeping and ano po yan, alam na po natin yan, marami po sa atin na may alam sa bookkeeping. Pero alam niyo po ba, dito po sa Pilipinas, pag ikaw ay business owner, may ganito ka, may certificate of registration ka with the BIR, you are required to register your books of accounts, pwedeng manual, pwedeng loose leaf. Ayan, so usually po, pwede ka namang mamili kung manual or loose leaf. Pero ang ginagawa po namin, since yung loose leaf po, di ba may inaantay pa yun ng authority from BIR, pero ang ginagawa po namin sa clients namin, nire-register pa rin po namin ng manual books just to be sure. Kasi pag lumagpas po ng deadline at wala pa ring registration ng loose leaf books, ayan, loose leaf po, ibig sabihin po nun, ano yon, piniprint na lang, tapos ipapasa mo na siya every year. Pero ang manual books po ay handwritten. Masakit po yun sa kamay, lalo na po kung ikaw ay online seller, tapos ang dami mong order, 100 per day. Ano yan, 100 na accounting entries gagawin mo sa isang araw. Masakit sa kamay yun. So, suggested talaga is recommended ay mag-loose leaf po. Lalo na po yung mga yung mga online sellers. Sa mga professionals, medyo okay pa. Lalo na kung monthly po yung fix na kinikita mo. Di one, di ba? One income entry ka lang pagdating ng end of the month. Pero kapag sobrang dami o bulky, I suggest ka na, loose leaf or i-computerize mo siya. Ayan. So, yun po ay requirement din po. Bookkeeping. Then, ito po ang catch.
Kapag po nagpa-file po tayo ng any tax form sa BIR, ito pong sales invoice, service invoice, yung books of accounts, yung columnar, at yung tax form, dapat po yun po ay magkakatugma. Ayan. So, kailangan po talaga na masinsinang bookkeeping at monitoring ng tax compliance po natin. Kaya nga sabi ko po kanina, bago tayo mag-register, kailangan planado tayo kasi alam nyo po, sa totoo lang, hindi lang po yung tax forms ang masakit sa ulo, kundi yung mga iba pa like yung pagre-resibo at yung pagsusulat sa books of accounts. Ayan. Ngayon po, dahil mga bookkeepers po tayo dito, yan. So, pwede rin naman po kayo mag-handle ng clients ninyo, diba? Local clients. Ito po yung services na pwedeng ibigay ninyo sa kanila. I-guide nyo po sila. Lalo na po marami po mga business owners, hindi naman po sila well-versed sa accounting. For example, di ba po? Pwede rin naman pong accountant talaga sila, pero hindi ito yung field na pinasok nila. Kasi sa totoo lang po, di ba, Ma'am Lani, ang accountant po, parang doktor yan eh. Ang daming ang daming fields of accounting na pwedeng pasukin. And may mga accountants po talaga na hindi ito yung forte nila. So nagpapatulong pa rin po talaga sila. Ano pa? Pwede naman po nating ituro ito sa mga non-accountants. Yun nga lang ang problema po kasi, 'di ba marami po naman talaga may gusto na mag-DIY. And marami pong lumalabas na video sa YouTube kung paano gawin to, paano sulatan yung resibo, paano sulatan yung books of accounts, paano magganito, mag-tax form. Pero ang problema po kasi, dahil masyadong technical yung mga terminologies ni accounting at ni BIR, kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng error yung mga nagdi-DIY. Ito po yung malungkot dyan eh. Alam niyo po, naiintindihan po natin ang mga nagdi-DIY na gusto nilang makatipid. Yan, totoo naman po yun. At hindi naman po, kumbaga nakikisimpatya din. Kaya lang alam niyo po, nakakalungkot kasi usually ang mga iba nagdi-DIY din ang ending nagpe-penalty kasi yun nga, it's either hindi consult, hindi nagpatulong. Ayan. So, yan. Yun po ang ating reality dito sa Pilipinas. Ayan. So, hindi ko po kayo tinatakot ha. Ang sinasabi ko lang po ay pagplanuhan pong maigi. Masaya po at napakaganda po na tayo po ay rehistrado. No? Ano man po yung income stream natin, ano man po yung business natin, profession, commissions-based man tayo, insurance agent man tayo, or freelancer po tayo sa foreign companies po tayo nagsiserve, tayo po ay napakaganda kung tayo po ay registered, pero make sure po na planado po ang inyong gagawin na once na meron na kayo nito, registration, ready na po kayo to take on the challenge of doing your tax forms, your invoices, and your books of accounts. So, ano bang importansya ng compliance? Marami din po nagtatanong yan kasi 'di ba sasabihin nila, "Oh, milyon-milyon na nga yung kinikita ko dito, hindi naman ako registered." Hindi naman ako registered. Ba't pa ako magre-register? Aanhin ko yung registration na yan. Magaling ako magbenta. Magaling ako magnegosyo. Okay po? So, the importance of compliance. Bakit po tayo kailangan mag-comply, mag-register at mag-comply sa gobyerno, lalo na po sa BIR? Number one, business continuity. Kasi po, syempre, kapag po tayo ay nahuli, alam niyo po, pag hindi registered, tago ng tago yan. Alam niyo po yun? Pag hindi ka registered, tago ka ng tago. Matatakot ka makipag-transaction kasi baka may kakilala sa BIR, isumbong ka. Tapos natatakot ka makagalit siya, di ba? Natatakot ka na agrabyaduhin mo siya, baka magsumbong sa BIR, di ka registered. So kung ikaw ay registered, hindi ka matatakot sa mga ganon, di ba? So hindi ka magpapa-under sa isang tao dahil lang may kakilala siya sa BIR. Dahil alam mo sa sarili mo na ikaw ay compliant. Continuing ang business mo. Hindi ka matatakot na mapasara, di ba? Alam niyo po dito sa lugar namin dati pa po yun, parang mga 8 years ago, nakita ko po, sa mayor's permit naman po yun. Pinasara yung burger stand niya kasi wala siyang mayor's permit. So, 'di ba? So, nakakahiya din 'yun kung alam ng mga tao na ikaw yung kilalang nagbo-burger doon tapos
pinasara, tapos nilagyan pa ng kahoy. Alam mo, pinako pa. Sabi ko, grabe naman yung nangyari sa kanya. So, wala po kasi palang mayor's permit. Yan, isa pa po ang mayor's permit. Kasi tatlo po yan actually. Business name. Sa business pa, regular business tayo. Sa business name, number 1, BIR number 2, tapos mayor's permit number 3. Ayan. Si mayor's permit po, ang dami nagtatanong, kailangan pa ba mag-mayor's permit? Lalo na po yung mga yung mga online shop, mga online sellers, at saka yung, 'di ba, yung mga nagtitinda na home-based, ganyan. So technically po, ang masasabi ko po diyan, lahat po ng businesses, business po yung may DTI or SEC, tas BIR, technically po, required din po ang mayor's permit. Bakit po? Kasi po, ang mayor's permit po, ibig sabihin, may permiso ka sa LGU ninyo na mag-business ka. Okay po, permission po yan from the barangay and the mayor. Kaya nga siya mayor's permit. So, ibig sabihin, pag wala ka mayor's permit, hindi ka nagpaalam. So, ano yung mga tendency ng mga hindi nagpapaalam? Yun nga, mapapasara sila. Kaya lang, di ba, minsan, nenegosyo ka. Kunyari, gusto mong gumawa ng paggawaan ng sabon, tapos home-based. Alam niyo po ba, pag gumagawa ng sabon, merong mga toxic, may mga toxic chemicals na ingredients yan. Tapos naamoy ng kapitbahay mo, naku, nireklamo ka. Kasi nga, wala kang mayor's permit. Ang mayor's permit, pahihirapan ka kasi talaga. Iko-question kasi nila, bakit ka naglalagay ng harmful chemicals dyan sa residence mo? Kasi home-based ka nga eh. Maaamoy ng kapitbahay yan, magkakasakit, di ba? Ang goal po ng mayor's permit talaga is, syempre, to protect the environment, to protect yung neighborhood mo. Ayan. So, kaya requirement po yan. Once na nahuli ka ng LGU ninyo na walang mayor's permit, pwede kang maipasara. Ayan. Ang problema lang po talaga sa mayor's permit, bakit inaayawan ng mga tao? Kasi po, mahal po kasi talaga. Yan ang pinakamahal na na permit eh. Opo. Oo, pinakamahal siya. Kasi pag nag-register ka ng corporation, magagastos mo lang mga less than 10,000. Pero ang mayor's permit, magsisimula siya ng 12. Iba-iba po yan. Depende po yan sa city or depende sa municipality. Napansin ko po, wala silang uniform computation, iba-iba. So, pero mahalaga po yan. Ano na lang yung sinasabi ko doon sa mga hindi, yung mga ayaw magpa-register ng mayor's permit kasi hindi naman natin mapipilit ang mga business owners. Alam niyo po, ganito nagwo-work kasi ang mayor's permit. Ang LGU or ang barangay, sinisita nila yung mga businesses na nakikita ng mata nila. So, example, nagtayo ka ng pwesto, dapat talaga may mayor's permit kang maipapakita. So, ang tanong kasi ng iba, bakit yung iba na kapag business naman, online sellers, sila nakakapag-business without mayor's permit? Kasi si LGU, hindi sila nakikita kasi nakasarado po yung bahay nila. Kaya hindi sila nasisita. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na po tayo mag-a-apply ng mayor's permit kasi requirement pa rin po yun. Okay, another importance of compliance. Number 2, business expansion. Alam niyo po, pag registered kayo, dahil nga meron kayong continuity, dahil proud kayo na ang business niyo ay registered, pwede kayong mag-expand. Ayan, like for example, may friend po ako, ayaw pa niyang magpa-register dati sa BIR. Pero, pinilit ko siya kasi sabi ko maganda yung opportunity. Alam niyo po ba, nung nagpa-register po siya sa BIR, sabi niya sa akin, thank you daw. Kasi nung una ayaw niya kasi magastos daw eh. Kasi para maglalabas siya ng 2,500. Ganyan, ayaw niya. So, pero lang yan basic expenses. Pero ganun talaga, magastos talaga ang business. So, ayaw niya nung una, nagpasalamat siya after niya ma-register. Bakit? Kasi nakascore siya ng big client. Kapag big client or malalaking kumpanya ay naging kliyente mo, ibig sabihin, yung mga kumpanya na yan ay compliant kay BIR at ang gusto nila ang kanilang mga supplier or kayo na magsiserve sa kanila or magde-deliver sa kanila ng goods, gusto nila compliant din kayo. Kasi ginagamit din nila yung mga sales invoice ninyo, service invoice ninyo as their expenses sa kanilang ITR. So, syempre, kung ikaw ay isang business owner na walang BIR registration or wala kang may isyong sales invoice, hahanap yan ng ibang supplier. So, yun, sayang yung expansion, di ba? Yung opportunity mo sana na mag-expand
na mas lumaki, dumami yung clients mo, mas malaki yung orders mo kasi big company, di ba? Usually, kung may 300 employees yung client mo, di ba? Kung bibili sa'yo ng t-shirt, yan hindi pa isa-isa, 300 pieces agad, di ba? So, kapag registered ka, proud ka, at you have all the opportunity to expand. Lahat po ng malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, yan po ay mga tax compliant po yan. Ayan. Maliban lang po siguro doon sa mga nababalitaan natin na kinakasuhan ng tax evasion. Ha? Pero syempre, sila po, may mga naging problema din po sila. Pero most probably, compliant po ang mga yan. Kaya po sila lumaki. Okay po. Number three, of course, credibility. Kung tayo po ay registered, ang mga customer po natin ay mas magiging magaan ang loob sa atin na makipag-transaction sa atin kasi alam nila sa sarili nila na ay ito registered to, hindi ako tatakbuhan. May pinangangalagaan itong opisina, may pinangangalagaan company name, hindi nila ako masascam. Okay po? So, and also, syempre, isa pang naiisip ko dyan is, uy, kapag defective tong item ko, alam ko sa sarili ko na pwede ko silang balikan. Hindi ako matatakot na tatakbuhan nila ako kasi registered sila. Ayan. Of course. And of course, hindi lang po sa customer, sa suppliers din po. Sa suppliers din po natin, sa business natin, interested din po sila kung tayo ba ay may proper compliance. Ano po, kasi po, ibig sabihin, alam nila na yung i-deliver nila sa atin ay hindi natin tatakbuhan sila ng bayad. So, yan, credibility. Ayan. And of course, yun nga, magiging proud ka at pwede mong i-post sa FB na may business ka na hindi ka natatakot na sisitahin ka ng kahit sino kasi kumpleto ang compliance mo at kumpleto ang papeles mo. Ayan. So, yun po, ayan. So, ngayon, punta po tayo since ang ating topic po ay tax compliance. Ayan. So, ano-ano ba yung mga tax compliance na yan? Alam niyo po, nabanggit ko naman po yan kanina, magresibo po tayo or mag-issue ng invoice sa ating mga clients and customers. Take note, BIR, ano po yan ha? Hindi po yun basta invoice na ginagawa natin sa Canva ha. Yun po ay BIR accredited printer po ang gumawa. Yung parang nasa picture kanina. No? Pangalawa po is yung magsulat po, mag-bookkeeping po doon sa registered na manual books of accounts or yung loose leaf na books. Yan. Syempre, ito po yung isa sa pinakamahirap, tax filing and payment. Okay po? So, pag sinabing tax filing and payment, ito po yung may mga BIR tax forms. Tapos po, isasubmit po natin yan sa BIR. Tapos kung may amount payable, babayaran po natin. Okay po? So, i-describe ko po sa inyo yung mga usual tax forms na ginagamit po natin sa tax filing. So, once na kayo po ay may ganito na, okay po, may ganito na po kayo. Certificate of Registration. Nakasulat po dyan kung kayo po ay percentage tax or value-added tax. Either of the two lang po, hindi pwede sabay yun. Yun po yung tinatawag na VAT or non-VAT. Ito po, example, itong sales invoice na to, nakasulat din po dyan yung non-VAT daw sila. Itong may-ari ng invoice na to. So, non-VAT, yung TIN, it's either non-VAT ka or VAT. So, paano nalalaman ba kung non-VAT o VAT? Usually, bago ka isyuhan ni BIR ng ganito, may interview process din kasi yan dun sa taong naglalakad dun sa BIR. Okay po? So, tatanungin ka niyan kasi papipiliin ka kung VAT ka ba or non-VAT. Ang non-VAT po, 3% yan. VAT po is 12%. Tapos may kakaiba pa sa computation ni VAT. So, syempre, technically, bilang mga nagsisimula, tapos nagtitipid pa tayo, gusto natin lagi non-VAT. Okay po? So, yun, papipiliin ka ni BIR. Kung non-VAT ka, i-check mo lang yun sa form. Pero, meron pong twist yan. Kung tayo po ay makakabenta ng more than 3 million sa isang buong taon, tayo po ay required na po na mag-register as VAT.
Okay po. Pero kung sa tingin naman po natin sa forecast natin, hindi pa naman at nagsisimula pa lang tayong mag-business, di ba? Mababa pa yung kita natin or minsan break even, minsan lugi pa. Pero nagsimula ka pa lang. Maganda po, napakagandang opportunity po yung binigay ni BIR na non-VAT muna tayo. 3% lang po muna yung i-register natin. So yan po yung non-VAT or VAT or ang tawag po dyan is yung business tax sa point of view ni BIR. So kung meron kang certificate of registration na gaya na nasa screen, ibig sabihin, you must be also registered as non-VAT or VAT. Laging may percentage tax or value-added tax. Okay po, double check niyo po yan ha. Once na mag-register po kayo, tapos wala kayong makita, i-double check niyo po. Kasi may instance naman po na wala, pero sila po yung mga nag-8%. Okay po. Another tax is the income tax. Sige po, punta na rin po tayo sa income tax. Another tax is the income tax. Ito po siya, individual income tax. Kasi individual taxpayer po ito eh. Income tax, ito po yung alam na alam nating tax. Ito rin po yung tax na kinakalta sa atin ng empleyado po tayo. Yung nasa payslip po natin. Basta po kumikita or nagkakaroon ng income, may income tax. Kaya ang business po natin ay may income tax. Okay po? So ito na po yung mayroong graduated rates, may 8%. Yan. So ito na po yung sales minus expenses. Dito na papasok yung accounting skills ninyo. Yung bookkeeping, tapos yung accounting skills kasi may accounting report yan, income statement yan eh. Kung ano yung net income, yun yung taxable. Okay po? I-describe ko yung mga tax forms po later on. So, yun po basta meron kayong certificate of registration, dalawang klase ng taxes ang required kayong bayaran. Income tax and business tax. Income tax, yung sales minus expenses, then business tax, it's a percentage tax ng VAT or VAT, value added tax. Pero meron pa pong ibang mga forms yan. Later, i-discuss ko po sa inyo. Okay po. So, i-discuss ko na po sa inyo yung mga tax forms. Ayan. O, yan. Pag po tayo ay may COR, required po tayo na mag-file ng quarterly percentage tax. Sales multiplied by 3%. Ganun lang po kasimple siya. Kung kunyari, ang sales niyo ay 100,000, i-calculator nyo lang po times 3%, lalabas po dyan 3,000 pesos. Very simple computation. So, ito po yung heading ng form na yan and yung mga usual, i-check nyo dyan kung anong year yan, tapos quarter, kung amended. Usually sa umpisa po, no hindi po amended. And then the details of the taxpayer. And then pay. Ang inyong deadline po ay 25, and 25th day of the month following the quarter. Example, first quarter, January, February, March, ang deadline po ng form na ito ay April 25. So, bibilang lang po kayo ng 25 days after na matapos yung quarter, which is March 31 sa instance ng first quarter. Ayan, so, ang suggestion ko po, syempre, madali lang naman tong computation na to at na-bookkeeping nyo naman na po yan every day, di ba? Every month. Kaya wag po tayong mangangarag na sa April 1 na natin gagawin lahat ng bookkeeping. So, para hindi po tayo mangarag, maaga pa lang po, huwag nyo na paabuti ng 25. Ayan. I-file at i-pay na po natin yan. Okay po? And then, isa pang problema usually ng business owners, pag nagkakaroon sila ng sales, hindi nila tinatago o hindi nila winawaldas na rin nila pati yung pangbayad ng tax. So maganda po is itago, i-budget na po natin yung tax natin ha. Yan, para hindi po tayo nangangarag pag dumating ang deadline. Okay? So quarterly percentage tax. This is for the non-VAT. Okay? Meron din po tayo for the value-added tax. So kung mapapansin nyo, yung percentage tax, BIR form 2551Q. Then ito naman po, 2550Q. Luma na yung nasa picture, no? Pero kamukha pa rin naman ng bagong tax form natin. This is for the value-added tax, VAT registered companies. Okay po? Ito po ay 12% of sales, pero ganito po yung computation niya. Yung sales ninyo, i-divide nyo siya sa 1.12, then multiply nyo po siya sa 0.12. O, di ba, ano siya, komplikado. Komplikado po yung computation nito, kaya maraming ayaw nito eh. Maliban sa malaki yung tax rate, daming nakakalito yung computation. Lalo na kapag hindi sila
accountant. Ayan, hindi sila sanay sa ganong computation. Lalo na po kahit po na student ako, nalilito ako dito eh. Pero yan po, ang value added tax po is 12% ng sales natin. Tapos, itong value added tax, nababawasan po ito ng mga VAT din po sa mga binili natin. So, kung kanina po sa percentage tax, ibabayad po natin lahat ng 3%. Dito po sa VAT, pwede na po itong mabawasan kahit 12% siya. Basta po mapatunayan po natin na may purchases po tayo na nagpa-issue din tayo ng invoice at VAT din po yung binilhan natin. Kaya po yung mga VAT na malalaking companies po, no, most probably VAT ang mga yan. Kaya usually, naghahanap sila ng supplier, VAT registered din. May mga ganyan akong na-meet na business owner, mindset nila, kaka-register pa lang nila day one, nagpa-VAT na agad sila. Kasi nilolook forward nila na makascore sila ng big clients. Yun po yung napakaganda dyan. Alam niyo po, may ikukwento ako kasi last year po may mga nag-consult po na online seller. Ang online sellers po pala, grabe, ang laki ng sales nila, grabe. Sana all. Opo, may isa po nag-sales 14 million per year. Yung isa po 50 million. Yung isa 20 million per year ang nagiging sales nila doon sa mga platforms. Tapos, kinalabit ni BIR ang Lazada, Shopee, TikTok Shop at kailangan na silang kaltasan. Ibig sabihin, i-declare na kay BIR. So, anong problema doon? Lalo na po si 14 million na sales. Nagbebenta po siya, 14 million ang sales niya. Tapos sabi niya, ang tinutubo lang po niya sa talaga doon is 1.5 million lang. Okay po, so ganun lang yung ano niya. Ganun lang yung net income na napupunta sa kanya. Kasi syempre, 'di ba, buy and sell yun eh. Tapos, alam niyo po ba, pag kinompute po yung 14 million, pag kinompute po yung VAT nun, 1.6 million. So, ibig sabihin, lugi pa pala siya kung madideclare na po sa BIR yung kanyang sales. Kasi wala na po siya magagawa eh. So, problemado po siya. Alam niyo po, nakikita ko po dito yung benefit na kapag nagsisimula po tayo ng business, mag-register na po tayo, i-embrace na po natin yung responsibilidad na tayo po ay magbabayad ng or magpa-file, magbabayad ng taxes. Kasi po, ito po yung benefit ng mga bago na sila ay maliit pa, ang gross sales nila, hindi pa sila umaabot ng 3 million, na enjoy pa nila yung smaller tax rates. Same as the income tax, pag mas mababa yung tax rate mo eh. Hindi katulad nung nag-consult sa akin na 14M, nakakaawa siya kasi VAT agad siya. So, bigla bubulaga sa kanya na magko-complain na siya. At the same time, nandun na siya sa mga matataas na tax rates. Imagine, hindi pa siya nakakapag-practice. Bigla na siyang bumulaga. So, anong tendency ng mga ganon na nadi-discourage na po sila na ituloy yung business nila, di ba? So, nakakalungkot lang din po. So, yun po yung once na maghahawak na rin po kayo ng mga client nyo or meron kayong may hawak na rin kayo or meron kayong kaibigan o mga asawa na magbi-business, i-advise nyo na po na as early as possible, i-embrace na po natin yung mga responsibilities na to kasi hindi rin po natin to matatakasan. Hahabulin at hahabulin pa rin po tayo nito. Ayan, so yan. So ganun po talaga yung mangyayari. Okay po, so yan po. Ang value added tax po, may additional reporting yan, sorry. May additional reporting din po ito, kaya alam niyo po, ang value added tax po, halos times 3 po yung trabaho as compared dun sa mga non-VAT. Sa totoo lang po. Kasi ito, compute mo lang, calculator ka, ilabas mo yung pera mo, okay na. Ito kasi, si value added tax, complicated ang computation, plus may additional reporting pa yan kasi kailangan nakalista kung ano yung mga sales mo at ano yung mga purchases mo na pinaglalagay mo dito. Ayan, yun po yung tinatawag na summary list of sales and purchases. Same din po ang deadline niyan, 25th day of the month following the quarter of transaction. Last 2023 po, in-approve po ni BIR na quarterly na lang po itong VAT. Dati monthly to. Kaya yung alam mo yon, yung sobrang bigat ng trabaho pag magbabat ka kasi buwan-buwan siya sinasubmit at binabayaran. Pero ngayon medyo inis na nila ng konti. Ayan, pinagaan ng kaunti at naging quarterly. So ano pa po?
Tapos na tayo sa business tax. Sa income tax naman po tayo. Kapag po tayo ay may COR or yung sinasabi kong Certificate of Registration, required po tayo na mag-file ng quarterly income tax. Okay po? Pero sila po, yung mga empleyado po, di ba wala po silang COR, sila po, employer po lahat ng may gagawa nun. So wala po silang ganito. Tayo po, mga business owners, professionals, freelancers, kailangan po natin mag-file ng quarterly income tax. Dito po ay nilalagay po natin yung ating sales minus expenses, then magkakaroon po tayo ng mga tax rate na applicable po sa atin. Sa EBIR forms po, which is dun naman na talaga tayo pinapagawa ni BIR ng tax forms, at saka sa EFPS, naka-automatic computation naman na po yun. Kailangan lang po natin ma-itemize ng maigi kung meron po tayong mga expenses, tapos kailangan piliin natin kung ano yung swak sa atin kasi sa pagbabawas ng expenses, it's either may mga ipapakita kang mga resibo or mga invoices from your suppliers, or kung wala ka talagang ganon na mga resibo, kasi may, aminin natin, may mga supplier na ayaw magresibo, di ba? Or yung nature ng trabaho mo is walang purchases, talagang, ano yun, talagang skills mo as a professional, no? Pwede po tayong optional standard deduction or i-assume na 40% po yung expenses natin. Meron din pong tinatawag na 8%. Yan, naririnig niyo na po siguro yan. Sa 8% po, mawawala na po yung percentage tax. Okay po, pag 8% po ang pinili po natin, mawawala ang percentage tax. Kapag ikaw ay 8%, ibig sabihin non-VAT ka, pero tatanggalin na nila yung non-VAT na form, which is the percentage tax, and i-merge na nila sa 8% income tax rate. Quarterly po ito ha, hindi po ibig sabihin na oy, annual na lang ako. Hindi po tayo ang mamimili noon, hindi po tayo ang may option. Annual na lang ako magsasubmit. Sasubmit din naman ng annual ITR. Hindi po. Kailangan po nating ipakita itong quarterly income tax kasi nagiging open case po ito pag hindi natin sinubmit. So, ang deadline po nito ay on the 15th day of the second month following the quarter. So kung ang deadline natin kanina ay 25 days after the last day of the quarter, ito naman 45 days po ito estimated. Basta 15. So for January to March, May 15. Ayan. So for April to yung second quarter, April, May, June, ang deadline po ay August 15. Bilangin niyo po, 45 days 'yon. Tapos 15. Ayan, so yan po ang deadline ng quarterly. Ang quarterly po natin, tatlo lang kasi yung pang fourth quarter po, ang gusto ni BIR, annualized na siya. Ayan. Wala po tayong quarterly income tax form for the fourth quarter. It's always annual income tax return. Ito na yung alam na alam nating lahat, annual ITR 1701 or 1701A. Kasi po yung 1701A, yun yung purely business income earner or professional. 1701A. Then ito pong 1701 na nakikita nyo sa screen, ito po kapag may employment din po, pag mix, ayan, income earner. Pero hindi po tayo nililimitahan, may mga purely business owners po na gumagamit pa rin ng 1701 at wala pong problema doon. Tinatanggap po ni BIR yun. Okay po. So, ayan. So actually po, yun lamang po yung sa akin. Gusto ko po maganda po mag-Q&A. Hindi ko po nababasa yung mga chat ninyo, pero yun po, kami po sa Estino po Accounting Firm, we do the tax planning, we do the tax monitoring, tax computation, yan. Yun lahat ng mga responsibilidad po natin as business owners. Kasi alam niyo po, naniniwala po kami na yung mga businesses natin, yung mga profession natin, dun po tayo magaling eh. Kung tayo po ay mekaniko, magaling po tayong magmekaniko. Pero yung ikaw pa yung magfa-file ng tax, magdi-DIY, ayan, wala po kaming problema doon kung talagang nagtitipid. Pero usually kasi, delikado din po kasi, dapat po talaga ay mag-seek po tayo ng help from professionals para po sure na hindi po tayo mape-penalize or sure na nagagawa natin yung mga dapat nating gawin. Ayan, so kami po, pwede namin kayong tulungan pagdating dyan. So ito po yung, ayan, may other tax forms pa, ayan. So ito po yan, withholding, ayan. Pag sinabing withholding tax, usually nakalista rin po yan kasama ng income tax, percentage tax, dun sa certificate of registration, kung tayo ay require. Ibig sabihin ng withholding, magkakaltas po tayo ng tax
dun sa mga binabayaran natin. Example, ito, kung tayo ay may empleyado, kinakaltasan natin sila ng tax kung taxable yung sahod nila. So parang point of view, tayo yung employer nito. Oh, tayo yung employer ha. 'Di ba sabi natin yung employees, employer lahat. So tayo yung gagawa ng mga gagawin para kay employee. Ayan. So, yung mga dinededuct natin sa kanila, kinakaltas, dito po natin yan ilalagay sa form na ito at ibabayad natin kay BIR. Ito yung sa sahod. Meron din po tayo sa Sorry po. Yan, meron din po tayong tinatawag na expanded. Meron din po tayong mga binabayaran ng mga suppliers, mga consultant natin na binabayaran natin, mga rent natin na may kinakaltas or nire-require din po tayo ni BIR na kaltasan sila. Kaya po, dito naman po natin siya i-remit sa 0619E for monthly and 1601 EQ for quarterly. Ito pong mga withholding tax na ito, hindi, minsan kasi iniisip natin parang simple lang naman yan, madali lang i-file yung mga form ng withholding. Actually, hindi po kasi lagi siyang may kasama alphabetical list of employees, for example. Yan. Annual information return. Yan, may mga annualization yan. Yan, pagdating ng end of the year, ngarag na ngarag po ang mga accountants at mga public practitioner pag January hanggang May. Yan. January hanggang April or minsan kasi May na extend ang deadline ng audited FS. Kaya kung meron kayong, kayo po, one day pag nag-practice na po kayo or baka meron kayong kilala mga accountant na ganito yung ginagawa. Ayan na talagang practitioner ng tax. Ayan, yakapin niyo po sila or bigyan niyo sila ng chocolate tuwing January hanggang April. Kasi ano po yan, yung utak po niyan, gulong-gulo na. Kasi po ang daming pinapasa. Ayan, so imagine ang isang business owner na hindi naman talaga niya forte ang accounting or wala siyang alam tungkol sa taxation. Imagine po problemahin pa niya to. Kaya po, yun ang ginagawa namin para sa clients namin. Gawin mo yan, business owner, dyan ka magaling, dyan ka kumikita ng malaki, bayaran nyo na lang kami. At least, di ba, doon sa activities, doon sa marketing, sa sales, yung activities na yun ay income, cash generating activities. Yun na, ibayad nyo na lang po yun sa amin. Di ba po? At least hindi na po kayo nangangarag. Kasi pag inuna mo to, tapos business owner ka, inuna mo tong tax forms, hindi ka na nakapag-cash generating activity sa sobrang stress mo, di ba? So, yan po. May alpha list po ito, yung sa employees, and at the same time, meron din po yung para sa suppliers, sa rent, sa professional fees. So, marami po. So, yan. So, actually, tapos na rin po ang aking presentation. Ayan, so kami po ay taga San Pedro, Laguna. Ayan, so pwede nyo po i-screenshot yan. Kami po ay taga San Pedro, Laguna, pero may office na rin po kami sa Alabang. I-open pa lang po namin. Hindi pa siya fully operating pero nandun na siya. Nag-aantay na lang ng ng sunod-sunod na pagpasok namin. So maraming maraming salamat po, Miss Lani and everyone. Yehey! Guys, ano naman, pa-heart-heart naman dyan. Ayan, emoticon na heart. Come on, guys. Maraming heart-heart. Ayan, thank you kay Tracy, kay Abby na nag-heart, kay Marie, kay Sheila. Ayan, sige, papunuan natin. At thank you kay Ma'am. Ayan, parang may mga nagtanong na siya. Sige, Ma'am, okay lang po bang mag-entertain tayo ng mga Yan. katanungan? Yan, kay Divina, sabi niya, pag pure freelancer po ba, anong income tax type ang mas ideal? Yung 8% po ba? Okay. Sige po. Actually, pag freelancer, maganda po na mag 8%. Kasi nga Yeah, po, gaya ng sinabi ko kanina, ang 8%, true. wala ka nang po problemahin na percentage tax. Nakapaloob na yun doon. Yung Mm-mm. 8% isang tax form ka na lang per quarter. So kung papansinin niyo po kanina, dalawang tax form po yun, di ba? Yung ginagawa natin per quarter. So, pag naka 8% po kayo, as individual lang po ang 8% at dapat non-VAT din po. Pag vatable na po kayo, hindi na po kayo applicable sa 8%. Maganda po ang 8% kasi one tax form na lang po kayo. Tapos mas simple po yung computation niya. Tapos ang kagandahan po nun, ang computation po kasi kapag purely freelancer ka is your sales minus, meron pong 250,000 per year po na parang exemption. And then kung ano po yung matira, doon po kayo magmumultiply ng 8%. So maganda po.
maganda po na 8%. Yun nga lang po, ito po ang twist nga lang sa 8%. Nasa batas po natin na kailangan magpapa-elect ka. Every year, i-update mo si BIR. Every first quarter of the year, i-update mo. Pupunta ka kay BIR para magsabi na 8% ako ngayong taon na to. So, yun ang problema, no? Yun lang, punta ka ng punta kay BIR. Kaya, ayun. So, ngayon, meron din naman pong mga first-time registrants na 8% na po sila agad. Ayan. So, minsan ang question kasi namin kay BIR, automatic na ba yon sa lifetime niya 8% na siya? Pero nakalagay po kasi is every year, pipili ka kung 8% ka o hindi. Pero yun po, maganda po. Yes po, magandang option po na mag 8% po tayo. Ayan, sige, supportahan lang natin. So, hindi siya yung kunwari, nag-change ka for the year, hindi siya yung ang sinasuggest ko rin dito sa mga freelancer or yung i-manage mo, mag-compute ka, forecast mo yung magiging kikitain mo kung may clients ka. Forecast mo, I suggest gawa ka ng Excel, forecasting lang, gaano katagal yung contract mo with the client, etc. And pinagpaplanuhan natin guys kung ano yung tax rate na para sa atin. Hindi lang narinig mo, pero assess mo sa sarili. Kung kumikita ka naman, let's say, papalo ka na ng 250 kasi ang galing mo, sobrang ang dami mo ng clients, compute mo na, baka VAT ka na rin. So, I suggest evaluate and check. Ayan, so, may isa pa ma'am, ang tawag dito, kapag freelancer po ba, need din ng AFS at the end of the year, signed by CPA, sabi ni Michelle. Ayan po, for audited FS po, yun nga po, hindi po lahat Mm. required pag-audited FS. Pero kapag ikaw ay naging batable na po, Yeah. i-expect mo po na requirement na po talaga ang audited FS signed by external, independent CPA po. Yep, accredited. Okay, Yes yes, po. oh, yun. So, hindi lang basta yung kung sino lang yung nag-sign, dapat accredited CPA siya. Yes Hindi siya po. pwedeng, kunwari ako, hindi naman ako accredited sa BIR, hindi ako pwedeng mag-sign. So, meron tayong magano. And also, guys, dagdag ko din, kahit 8% tayo, you have to monitor din yung mga sales and expenses mo. Kahit naka-percentage ka. Kasi may libro ka eh. So, yung may books of accounts ka. And it's good na namomonitor mo yung mga gastos mo as business owner kasi kailangan niya kasi baka kailangan mo ng mag-VAT or Mm. hindi komot 8% ka, wala ka nang ikikip or wala ka nang minomonitor. Diba kasi tayo freelancer, meron tayong internet. O yan, may nirerentahan kang office, kunwari lang ha. O, may mga binabayaran kang tao sa social media mo. O yun, so i-manage natin, dapat kino-compute. Alright, next po. Si Brenda, as freelancer, need din ba ng DTI? Automatic na ba na sa BIR? Yes. Bale po ang sagot ko po diyan, ganito po. Yung DTI po kasi, usually, nire-register siya kung gusto mong magkaroon ng company name or store name. Hmm. Ayan. Pero usually po, for freelancers, ikaw naman yon, ikaw yung parang i-position mo yung sarili mo as a professional, pwede pong wala ng DTI yon. Ang mangyayari po niyan, yung magiging company name mo na nakalagay dun sa magiging invoice mo kay BIR, yung pangalan mo, yung personal Yeah. mo na name. Yun na po. Mm. So, ang requirement lang po ng kay BIR, valid ID po. Ayan, Mm. valid ID na ikaw talaga yon. Tapos, kapag meron ka, syempre maglalagay ka ng address, 'di ba? Sa Mm. BIR registration mo, it's either your house or yung opisina na inuupahan mo. So, magpapakita ka ng proof na it's either sa'yo yun, yan, proof of ownership, or proof na umuupa ka doon. Ibig sabihin, authorized ka na gamitin yung address na yun. So, pwede pong wala ng DTI. Pero kung gusto niyo pong mag-open ng business, yan, for example, tatayo kayo ng milk tea shop, laundry shop, or ibang mga, kunyari, gawin yung accounting firm. For example, sa akin po, yung pangalan kasi ng Estinopo Accounting Firm, naka-DTI po yan eh. Kasi gusto ko may company name ako, kaya nag-DTI ako. Pero technically, pwede ko siyang gawing ano na lang eh, pangalan ko. Pero hindi ko po muna ginawa yun dati. Mm. So yun. Yeah, Pero sa true. inyo po, as individuals, treat yourself as professionals din po, gaya Mm. ng mga lawyers, yan. So, Doctors. pangalan niyo po yung magiging company name.
or rebranding din. So, yun din, dapat may rebranding ka kahit pa. I think yung recent ko na punta sa BIR, nire-require na ng DTI. Freelancer din yung niregister ko. Bali, ano siya, sa social media manager din. Alright, next tayo. Paano po pag ang client ko ay local at foreigner? Kailangan po bang mag-register din sa DTI? Saan po ako line ng business pag ganito? Sabi ni Jessica Mendoza. Okay po, yun nga po, pag po tayo ay o-offer ng services, pipili po tayo kung ipapangalan na lang natin sa sarili natin, kasi nakalagay naman din po dun yung line of business na tayo po ay, ito po, social media manager, ganyan. Mm, Then pwede rin po tayo mag-DTI na ito yung ifo-front natin sa client natin, company name, na ikaw ang owner, ikaw din naman yung gagawa, ikaw yung professional. So pwede ka naman pumili either of the two Wala naman pong problema doon. Siguro, pagdating doon sa line of business, doon kasi sa professional, yun nga, may line of business po doon. Papakitaan mo kasi sila ng ano parang contract, yeah. sample. Yung Opo. earnings mo, yeah. Apo, yung mga ganon. Ganon po kasi napansin ko pag nagre-register kami ng Yan, professional. Lalo na kapag hindi licensed professional, hindi siya lawyer, hindi siya siya CPA. CPA, Pag person po na hindi naman siya PRC license, pinapakita po kung ano yung trabaho niya. Papakitaan mo mm, ng kontrata, kung ikaw mm, ay virtual bookkeeper, mm, nilalagay mm, po kasi nila yan doon. Pero pag naka-DTI po, napapansin ko pag naka-DTI po, hindi na po kailangang magpakita ng mga proof na ganon. Kasi mm, po, si BIR, nakikita na po nila sa DTI registration. yeah, Yung agree. pangalan po. Si DTI po kasi once na mag-register kayo kay DTI, mahigpit na po agad yun. Kailangan po nakabuntot na po dun sa pangalan, nakalagay na kung ano yung line of business mo. Mm. Ayan. Ayun, so check nyo maigi. So, pinaplano din natin yan, guys. Halimbawa, yung isa, baking lang siya, yung isang local client ko din. Baking siya, sabi ko, yung line of business mo, baka pwede rin yung mga raw materials. Halimbawa, baking, tapos yung other line din, or yung dun sa iba pa dun, ilalagay niya. Lagyan mo siya ng mga raw materials, yung mga sugar, baka pwede siyang magbenta. Ilagay niya planning talaga pag nagre-register kayo sa BIR. Siguro last to na lang. Kung vatable po ba ang business, maganda po bang OPC o sole prop pa din? Si Marie, sabi ni Marie. Okay po. Kung vatable po, actually kahit ano po dun sa dalawa, nagmamatter po kasi ang ina-advise ko sa client ko, titignan nila dyan yung income tax nila. Yeah. So alam niyo po ba, kapag po kaya ay sole proprietor, ang pinakamataas na tax rate po ay 35%. So kung Mm. kayo po ay kumikita na po 8 million, kunyari net income niyo po ay 8 million pataas, Nako. na, ang taas ng tax Yeah, rate, tax 35, rate na. opo. Yun Uh, po yung graduated tax rates. Pinakamataas 35. As compared to the OPC, alam niyo po ba, pag nag-OPC po kayo, ang pinakamataas na tax rate po ng OPC ay 25%. So imagine nakatipid po kayo ng yeah, from third, 10%. Opo. yeah. Pero yun po ay sa mga matataas na sales na po siya. So, ina-assume ko po kung vatable na po kayo, mataas na po yung ano nyo, matataas na po yung mga Threshold. bentahan nyo at net income ninyo. Pero, ang kabilang side naman nun, kung ikaw ay nagsisimula at alam mong wala ka pang masyadong benta, maliit pa yung income mo, maganda mag-sole proprietor ka muna. Mm. Kasi, kapag OPC ka, kasi zero pa yon, exempted ka pa. Kapag less than Yeah, 250K per tama. year, Uh, exempted, zero pa babayaran mo. Whereas kung OPC ka na agad at maliit pang business mo, maliit pa ang kita, kahit magkano pa yung net income mo na yan, magbabayad ka ng 20%. Imagine kung kunyari, ang kinita mo sa isang buong taon ay 249,000 net income. Kapag mm. sole prop ka, zero ang tax mo. Pero kapag ikaw ay OPC, Oh, 249,000 times 20%. percent. Laki Ah, no? true. So, it's a matter of talagang pino-forecast mo, Yes. no? Kailangang, Opo. compute din tayo, guys. High level lang. Wag complicated. Sige, 8:03 na. Last na lang to, guys, ha? Kontakin nyo na lang si Ma'am Isa. Nasa GC natin siya. Ano pong kaibahan ng loose leaf at saka computerized books of account? Opo.
Pag loose leaf po, bale, oo, tatlo po yan actually eh. Yung isa, yung mano-mano, handwritten, which is, hindi ko na po yun nire-recommend kasi masakit sa kamay po yun. Yeah. Yung loose leaf po at saka computerized. Pag loose leaf po, ito po yung books of accounts na i-register natin as loose leaf. Pwede nating i-encode sa Microsoft Excel lang. Tapos i-print na po natin. End of the year, ipapasa natin. Ganun lang po siya kasimple. Mano-mano. Binobook ba yun? Opo, Yung iba ibubook binobook bind ba po yun? siya. Yes, ma'am. Minsan makikita niyo pag end of the year sa BIR, marami doon may mga dalang cart. Ang dadami ng mga nakabook bind kasi nagpapasa Yes. po sila nung loose leaf nila. So, Mm-mm. yun po, ganun lang naman po ang loose leaf. Pagdating po sa computerized kasi sa loose leaf, parang mano-mano pa rin yung accounting mo doon eh. Wala kang Mm-mm. ginagamit na accounting system. True. Utak mo pa rin. At saka yung ina-assume mo lang na yung columnar mo ay Excel na instead of handwritten. Yung computerized naman po kasi, if gagamit ka ng computerized accounting system, ayan, a-applyan mo po yan ng authority kay BIR na yan na ang gagamitin mo. Ibig sabihin, kung kunyari, QuickBooks, example lang po, BIR gusto po namin gumamit ng QuickBooks kasi ayaw po namin Tama. magmano-mano na accounting sa Excel lang po. So gusto namin computerized as in pasok na lang kami ng pasok ng invoice. So ang gagawin po, mag-a-apply po kayo ng authority kay BIR for computerized accounting system. At magagamit nyo lang po yan once na makomply nyo na po yung mga pinapasubmit ni BIR. At usually in-audit din po ni BIR, tinitignan magbi-visit po sa inyo. Paano ba gamitin yan? I-ano mo ko? Yeah. I-walk i-walk through mo ko. Tapos bibigyan ka namin ng approval. Then, di ba yung mga QuickBooks na yan, nag-generate na lang Yeah. yan at the end of the year. Yun na yung ipiprint mo, same as loose leaf, ibobookbind mo, ipapasa mo every end of the year. So, ang Mm. kaibahan po ng dalawa, sa loose leaf po, mano-manong accounting ka pa rin. Hindi lang siya naka-handwritten, pero sa Excel. computerized accounting system, meron kang ginagamit na system. Mm. Yeah. And may registration yan, madugo din ang Ay, registration. opo, kaya Oo, po ako din, yung isang minsan. client, it took me, grabe, daming so mabusisi siya guys. So, ayun guys, so 8 o'clock na. Kung may question lang, drop nyo lang. And I hope maraming natutunan. So, sabi ko muna dun sa iba, start kayo guys. Tulungan nyo yung mga kapitbahay nyo na may business. Kung wala pa rin clients sa foreign, at start nyo muna sa local. Yan na lagi ko sinasuggest. Kasi nade-develop yung ating skills, communication, na-update yung tax natin, and maganda rin siyang pang portfolio. Ayan, so I suggest practice kayo ng local muna. Kung super newbie kayo sa ating profession, mga ng ganito, tax professional, I suggest local muna kayo. Kung wala pa talagang client, kapitbahay nyo, if mag-free kayo tax filing. Ako ganun nag-o-offer ako usually sa mga churchmate. Yung nag-newbie ako, na nag-transition ako from corpo, ginawa ko talaga hanggang sa na-open doors. Yung pala, may kaibigan siya na abroad, tapos kinukuha ka na rin. So, you'll never know. So, practice mo na kayo kung nabibuild yung discipline, nabibuild yung knowledge nyo when it comes to mga local clients. Maganda rin siya as entry level guys na clients. Alright, so thank you daw, sabi ni Lia Michelle, si Alan, si Salvador, si Ray, thank you, maraming maraming salamat. In behalf of our small community, we thank you, Ma'am Isa, for your for sharing your knowledge and expertise in taxation. And hopefully, hindi kayo magsawa sa aming mga tanong. Maraming salamat po. Ayan, so last natin guys, ang ating open camera para, document natin to guys that we learn something ito. Maraming maraming salamat, Ma'am Isa. So, guys, open cam. Come on, come on. Open cam. In 3, 2, 1, ha. Okay? In 3, 2, 1. Ayan. So, may 36 million tayo ngayon. Ayan. So, and more to come. Alright. Guys, connect tayo kay Ma'am Isa kung talagang we need some high level na professional service. Kay Ma'am Isa tayo mag-connect. At matutulungan niya tayo. And she is the subject matter expert when it comes to taxation. Alright, so thank you guys. Kung may tanong, connect lang tayo kay ma'am. More pa tomorrow. Okay, may mga zero tayong mga pa-training and mga yung sa Toastmaster or yung the way we communicate. So, and more to come. Ayan, maraming salamat. O, dinner na tayo. May shift na ako. Thank you Thank you. guys. Thank you, Ma'am Thank you po, Isa. bye. Thank you.